Okay, ako na naman mga kaibigan, Filipino Reaction. Okay, reaction video na naman tayo dito sa politics na nangyayari sa ating bansang Pilipinas na eto na ang nagtitrending ngayon. Mga nag-aarap sa local halalan 2025, eto na. May nagkahiwalayan, mga balikbayan, ilang baguhan, pero karamihan, batikan na sa politika. Bati ka na. Yan ang mga sasabak sa lokal na eleksyon sa susunod na taon. Gaya na lang ni Manila Mayor Honey Lacuna at dating boss nito na Isko Moreno na matunog na magtutuos sa Maynila. Nako, ito maganda mga kaibigan. Magandang laban ito dahil itong dalawa na ito, dating mayor. Si Lacuna naman ay naging mayor. Okay? Pareho. Kaya itong dalawa ay talagang matindihan ang laban ito. Palakihan. Palakihan ng bigay. Okay, continue lang. Magtutuos sa Maynila. Vice Mayor ni Moreno si Lacuna bilang alkalde. Ibig sabihin ay paramihan. Okay, wag na palakihan. Paramihan. Okay, paramihan ng boto. Mula 2019 hanggang 2022. Susubukan din ni Tutok to win Party List Representative Sam Versosa na masungkit ang pwesto. Nako, ito kasama rin. Para sa isang political analyst, make or break ang halalan para kay Moreno na natalo sa pagkapangulo noong 2022. Nako naman, ito naman kasi si Isko tumakbo agad ng presidente ng Pilipinas. Gusto namang hilaw pa. Okay? Hindi kaya. Ayaw na tao, di ba? Kaya talo. Ang kapartner yata nito si Doc Willie Ong. Kaya lang, balita ko dito kay Doc Willie Ong, magaling na. Magaling na, malakas na. Nagkain na rin ng COC. Magkakandidato yata sa pagka-senador. Parang, yun lang ang nabalita ko. Parang, fake news yun. Magaling na. Kasi nga, kapapanood ko lang ni Jessica Soho, ikinalbo bago si Dr. Willie Ong, ay possible nga na magaling na o lumakas na, talagang gusto. Ay, politics talaga mga kaibigan, basta't ang hilig ng tao, kung gusto mo ng politics ay talagang sisingit ka at lalakas ka. Ayun. Okay? Pero balik lang tayo dito kay Isko Moreno sa pagtakbo niya dati ng Pangulo ng Pilipinas. Ayaw talaga ng tao dito. Okay? Hilaw pa ang kanyang pagkatao o pagkakailan, kaya ito'y talo. Pero ngayong babalik sa pagka-mayor, ang lagay nito mga kaibigan na baka possible. Okay? Napupurso ko lang. Mga survey na naman, lalabas na naman ito. Pero survey ko dito kay Isko Moreno, possible na manalo. Talo na yun si Lacuna. If he is not able to return as mayor, then that's something to be said about his political career. No? Yung future niya as a politician may already be in danger. Mahigpit din ang labanan sa Caloocan City. Hahamunin ni dating Senador Sonny Trillanes na tapusin ang dekadang paghahari ng mga malapitan. Nako, Diyos mio, Marimar. Dumahali na naman si Trilling. Ibig sabihin, tatakbo rin itong mayor ng, ano ba yan? Labanan sa Caloocan City. Caloocan. Nako, nagkaloko-loko na ang Caloocan na ito. Ay, Trilling, senador ka dapat senador ang tinakbuhan mo. Ibig sabihin, nag-downstep ka para ikaw ay maging mayor ng Caloocan. Sa tingin ko, talo ka. Sa tingin lang, okay? Pero hindi pa tapos mga kaibigan. Ang bola, hanggat hindi pa final, okay? Ay tuloy-tuloy lang, okay? Hahamunin ni dating Senador Sonny Trillanes na tapusin ang dekadang paghahari ng mga malapitan. Malapitan, dekada na. Ibig sabihin ay talagang, kuha na yan, bigate na yan dyan. Ibig sabihin mga kaibigan, pag dekada na yung mayor, ay talagang matindi na yon. Balwarte na talaga nila. Paano yan, Trillanes? Balwarte yung papasukin mo. Ay kung talo ka, baka umiyak ka. Pero sa tingin ko, ay matapang ka naman. Yan ang iyong paniniwala na possible na maging mayor ka ng Caloocan. Tuloy lang mga kaibigan, ulit ko. Reaction video lang ito dito sa politics na nangyayari sa ating bayan. Continue lang tayo. Sa Makati, nagpahiwatig ng tatakbo bilang alkalde ang graduating senator na si Nancy Binay. Ay,
Ganon. Akala ko pa naman ano ito? Senador. Balak niyang palitan ang kanyang kapatid na si Abby na nakasama sa senatorial slate ng administrasyon. Una na ring napabalita na posibleng humangad ang asawa ni Abby na si Makati Representative Luis Campos. Pero hindi pa yan sigurado. Mainit din Talaga naman ang mga binay. Okay, continue ang lang. labanan sa mga rehiyon, gaya na lang sa Cebu City kung saan kumpirmadong tatakbo ang suspendidong mayor na si Mike Rama. Posible siyang labanan ng kanyang bise na ngayon acting mayor na si Raymond Garcia, pamangkin ni Cebu Governor Gwen Garcia. Nako. Matindi ito mga kaibigan. Continue lang. Kung sa Cebu, tila malinaw na ang sagupaan sa eleksyon, sa Davao City, hinihintay pa kung magdedeklara ng kandidatura si Mayor Baste Duterte na matunog na kandidato sa Senado. Nako. Sa tingin ko ito si Baste Duterte mga kaibigan ay senador ang tatakbuhin ito at hindi mayor. Baka yung mga alipores lang nito ang tatakbong mayor. Possible na siguro kung may mga anak or kamag-anak, yun ang tatakbo ng mayor. Sigurado panalo. Ha? Pero sa pagkasenador, pag tumakbo ito si Baste Duterte, hihilutin pa ito mga kaibigan or pipintahin pa, bubulahin pa. Hindi pa malaman kung ito ay mananalo or talo. Okay? Siyempre, papakiramdaman nila kung si Baste nga talaga ay makakalusot or pasok sa pagkasenador. Continue lang. Bahala sila dyan. Samantala, balik lokal si dating Vice President Lenny Robredo na tatakbo bilang Naga City Mayor. Talaga naman nakakatuwa ang politics sa Pilipinas. Ibig sabihin nito si Lenlen ay dating tumakbong Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, back to konsehal. Mayor pala. Konsehal naman, baba masyado. Masyado namang mababa kung konsehal. Mayor pala mga kaibigan. Nagkamali lang. Sorry, Lenlen. Samantala, balik lokal si dating Vice President Lenny Robredo na tatakbo bilang Naga City Mayor. Naga, layo masyado. Okay, kusbagay, kung taga dyan siya, tumakbo siya, mayor. Possible na manalo ito mga kaibigan kasi nga baluarte ito ni Lenlen. Kunin ang sinabi ni Robredo sa Newswatch Plus noong Hulyo ang kanyang mga dahilan kung bakit hindi niya piniling tumakbo Na sa senador. mas mataas na pwesto. I don't think na iniwan ko yung laban just because I'm not running for the Senate. Kasi halimbawa, if I become mayor of Naga, marami akong pwedeng i-showcase na, di ba, parang ipakita sa mga tao that this. Pero ang tanong ko lang, Lenlen, ay bakit ikaw, sa tingin ko, ikaw yung inaasahan ng mga dilawan na maging senador nila ngayon. Okay? Na-expect ng tao ito mga kaibigan, bagay, baka magbago pa, di ba? Magbago pang isip nito, tumakbo sa pagkasenador kasi nga kung mayor, parang mababa, dating vice president. Di ba? Pero sa tingin ko, sa susunod na eleksyon, ano ba na tapos itong eleksyon nito, pagka-presidente, baka possible na tumakbo ulit ito mga kaibigan. Ayan, kumpare nyo. Lenny Robredo. Continue lang. Kandidato. Ayon sa mga eksperto sa politika, mahalaga na bumoto ng wasto sa lokal na halalan. Dahil ang mga nangyayari sa komunidad, malaki nila ang epekto sa mga pangkalahatang hamon ng bansa. Okay, yan ang tama. Okay? Ang mapapayo ko lang sa ating mga kababayan ay sa pagboto ay bumoto ng tama. Huwag naman magpabayad ng magpabayad. Kasi nga, kalakaran na sa Pilipinas sa mga bayad-bayad. Ay kung walang maulam, yun lamang. Kung walang pambili ng bigas, yun lang. Kasi nga, ang katwiran ng iba nating mga kababayan, mga kaibigan, ngayon lang tayo magkapira. Pagdating ng eleksyon, pagtapos ng eleksyon, hindi na, wala na. Ganon, ganyan. Kaya, tatanggap na nila ang bayad. Pasikreto lang, ganito, ganyan. Total, manalo kung talo, talo kung talo. Panalo kung panalo. Basta't ang mahalaga ay may mayor tayo. Ganon, ganyan. Alright? Ano masasabi niyo mga kaibigan dito sa nagte-trending na balita ngayon na ito na nga ang mga politics ay umaarangkada na. Hanggang dito lang, subscribe channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.